Bakit ba ang bagal mo, Teresa? Hanggang ngayon ay hindi pa tapos ang borda sa barong ni Aldrin. Napakawalang silbi mo talaga. Ang tinig ni Doña Consuelo ay matalim na parang punyal na humahagupit sa katahimikan ng malawak na silid. Hawak ni Teresa ang tela ng pina. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig dahil sa 15 oras na tuloy-tuloy na pagtatahi. Ang mga mata niya ay namumugto. Ang balikat ay nananakit. Ngunit pilit niyang pinanatiling mahinahon ang kanyang boses. Patawad po, Doña Consuelo. Gusto ko lang po na maging perpekto ang bawat detalye para sa pagdalo ni Aldrin sa pagtitipon mamayang gabi. Sagot ni Teresa habang maingat na inilalapag ang karayom. Dahan-dahan niyang hinaplos ang natapos na borda. Ang bawat hibla ng sinulid ay tila isang panalangin na sana ay mapansin naman ng kanyang asawa ang kanyang pagsisikap. Ngunit ang boses ng kanyang biyenan ay muling umalingaw-ngaw, puno ng pagkamuhi. Perpekto? Huwag kang magmarunong. Ang tanging ambag mo sa pamilyang ito ay ang pagiging pabigat. Kahit kailan, hindi ka magiging sapat para sa mga Carter. Kung hindi dahil sa utang na loob ng pamilya mo sa amin noon, hinding-hindi kita hahayaang hawakan ang mga mamahaling tela na ito. Bumuntong hininga si Teresa, isang mahinang tunog na halos mawala sa hanging dumadaloy sa loob ng marangyang mansyon. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang dibdib, ang pamilyar na bigat ng pangungutya na tinanggap niya sa loob ng 5 taon. Tumingin siya sa bintana, pinagmamasdan ang nagbabadyang ulan sa labas, habang iniisip ang sinapupunan na nagtataglay ng lihim na hindi pa niya nasasabi kahit kanino. Biglang bumukas ang pinto. Isang katulong ang pumasok. Ang muka ay putlang-putla at nanginginig ang mga kamay. Doña Consuelo, si Sir Aldrin po. Ang puso ni Teresa ay tumalon sa kanyang lalamunan. Bago pa man makapagsalita ang katulong, naramdaman na ni Teresa ang isang hindi maipaliwanag na lamig na gumapang sa kanyang mga binti. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo nang marinig niya ang susunod na mga salita. Natagpuan po si Sir Aldrin sa isang hotel. Wala na po siya. Inatake raw po sa puso. Ang hawak ni Teresa na telang barong ay nalaglag sa sahig. Ang marangyang seda ay dumampi sa malamig na marmol. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo patungo sa kanyang asawa, ngunit hindi siya makagalaw. Ang lahat ng kulay sa silid ay tila naglaho, napalitan ng isang malabong anino ng kawalan. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkagulat nang maramdaman niya ang isang matalim na sampal sa kanyang pisngi. Ang puwersa nito ay nagpatumba sa kanya sa sahig. Ikaw! Ikaw ang pumatay sa anak ko! Sigaw ni Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit at pait. Dahil sa kawalan mo ng kwenta, dahil sa katamaran mo, inuwi niya ang stress sa katawan niya. At narinig ko ang tsismis na habang naghihirap siya, ikaw ay may kinakaharap na ibang lalaki? Hindi kita kailanman papatawarin. Napahawak si Teresa sa kanyang pisngi. Ang init ng hapdi ay unti-unting kumakalat. Tumingin siya kay Doña Consuelo na ngayon ay nakatayo sa harap niya na parang isang hukom na handang maghatol ng kamatayan. Hindi po totoo yan, Doña Consuelo. Mahal ko si Aldrin. Pabulong na sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagdurusa. Manahimik ka. Mula ngayon, wala ka ng kinalaman sa pamilyang ito. Palayasin ang babaeng ito. Huwag siyang papayagang magdala ng kahit ano. Ipaubaya niyo siya sa dilim kung saan siya nagmula. Habang kaladkad siya palabas ng mga tauhan ni Doña Consuelo patungo sa malakas na buhos ng ulan, napayakap si Teresa sa kanyang tiyan. Sa gitna ng matinding sakit at pagtataboy, isang tanong ang nanatiling nakabaon sa kanyang isipan. Hindi natinig, kundi isang mapait na alingawngaw sa kanyang kaluluwa. Kung ang tanging layunin ko ay ang magmahal at maglingkod, bakit ito ang naging kapalit ng lahat ng aking pagsasakripisyo? Ang bawat patak ng ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Teresa. Sa bawat hakbang niya palayo, sa mansyon ng mga Carter,
Ang lupang nilalakaran niya ay nagiging putik, sumasama sa luha na hindi na niya mapigilan. Wala siyang dalang kahit ano, walang pera, walang gamit. Tanging ang suot na manipis na damit na basa na ng ulan at ang bigat ng isang lihim sa kanyang sinapupunan. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang katawan, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa kanyang kalooban. Ang bawat bahay na kanyang nadaraanan ay tila isang paalala ng buhay na nawala sa kanya sa isang iglap. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga daliring kanina lamang ay bihasa sa pagtatahi ng mga mamahaling tela. Ngayon ay nanginginig sa ginawa't panghihina. Ang mga palad na ito ang bumuo ng pangarap ng pamilya Carter at ang mga palad ding ito ang siyang itinaboy na parang isang basahan. Habang naglalakad siya sa madilim na eskinita ng tondo, ang liwanag mula sa mga poste ng ilaw ay nagbibigay ng kakaibang anino sa kanyang pagkatao. Ang bawat hakbang ay tila isang pagtakas mula sa nakaraan. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pagpapaalala na may buhay na nabubuo sa loob niya. Napahinto siya sa tapat ng isang lumang simbahan. Ang pintuan ay nakasara, ngunit ang anino ng krus ay malinaw na bakas sa dingding. Ano na ang gagawin ko? Bulong niya sa sarili. Ang tinig ay halos lunurin ng malakas na pagbuhos ng ulan. Biglang bumigat ang kanyang paningin. Ang lahat ng pagod, ang gutom, at ang matinding dagok ng emosyon ay nagsimulang mag-ipon. Ang kanyang mga binti ay hindi na kaya ang bigat ng kanyang katawan. Unti-unti siyang napaluhod sa basang semento. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang tiyan na parang isang huling kalasag. Ang dilim ay unti-unting lumalamon sa kanyang paligid at ang bawat ingay ng lungsod ay nagiging isang malabong dagundong sa kanyang pandinig. Bago tuluyang mawalan ng malay, isang anino ang lumitaw sa kanyang paningin. Isang lalaking nakasuot ng simpleng jacket, ang mukha ay bahagyang natatakpan ng hood. Mabilis siyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay maingat at puno ng pag-aalala. Teresa, Teresa, gumising ka. Ang boses ay pamilyar. Isang boses mula sa nakaraan na matagal na niyang kinalimutan. Ang paghawak ng lalaki sa kanyang balikat ay puno ng pagmamalasakit. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon sa mansyon ng mga Carter. Ngunit sa puntong yon, ang kanyang diwa ay tuluyan ng bumigay. Ang huling naramdaman ni Teresa bago ang ganap na kadiliman ay ang init ng kamay ni Malik, ang tanging tao na alam ang tunay na halaga ng kanyang pagkatao bago pa man siya naging bahagi ng mundong mapangapi. Habang nakahandusay siya sa malamig na kalsada, ang isang liham na nahulog mula sa bulsa ng kanyang suot, isang dokumentong lihim na nakuha niya sa opisina ni Aldrin bago ito mamatay, ay unti-unting nababasa ng ulan. Ang katotohanan ay nakasulat doon, isang katotohanang maaaring magpabago sa lahat. Ngunit sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang tibok ng puso ni Teresa na unti-unting humihina, kasabay ng pag-asa na baka bukas ang araw ay muling sisikat para sa kanya. Ang amoy ng gamot at lumang papel ang sumalubong sa diwa ni Teresa pagmulat ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang mga daliri, maramdaman ang gaspang ng kumot na hindi kasing lambot ng mga seda sa mansyon, ngunit may kakaibang init na nagpapagaan sa kanyang loob. Sa isang sulok ng maliit na silid, nakita niya si Malik, nakayuko sa ibabaw ng isang mesa na puno ng mga dokumento. Ang kanyang anino ay sumasayaw sa liwanag ng isang lampara. Gising ka na, mahinang wika ni Malik. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit may bakas ng matinding pag-aalala. Agad siyang lumapit at iniabot ang isang basong tubig. Huwag kang pilit bumangon, Teresa. Masyado kang mahina. Uminom si Teresa. Ang bawat lunok ay naging paalala ng kanyang matinding pagod. Malik, bakit mo ako tinulungan? Pagkatapos ng lahat ng nangyari,
Hindi ba delikado para sa'yo na makita ang kasama ko? Hindi agad sumagot si Malik. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang ulan ay unti-unti nang humuhupa, pinalitan ng katahimikan ng madaling araw. Matagal na kitang pinagmamasdan, Teresa. Alam ko ang hirap na pinagdadaanan mo sa loob ng mansyong yon. Hindi kita matitiis na makitang durog na durog habang ako ay nanonood lang mula sa malayo. Doon naalala ni Teresa ang dokumentong hawak niya bago siya mawalan ng malay. Kinapa niya ang kanyang bulsa, ngunit wala na ito roon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Ang papel, ang dokumentong nakuha ko sa mesa ni Aldrin. Nasaan? Inilabas ni Malik ang isang nakatiklop na papel mula sa ilalim ng kanyang mesa. Ang mga sulok nito ay basa pa at kulubot dahil sa ulan. Ngunit ang mga nakasulat na tinta ay nananatiling malinaw. Binasa ko ito, Teresa. At kung totoo ang mga nakasaad dito, hindi lang basta pagkamatay ang nangyari kay Aldrin. May mas malalim at mas madilim na plano ang pamilya Carter. Tumingin si Teresa sa papel. Ito ay isang medical report na nagsasaad na si Aldrin ay hindi kailanman nagkaroon ng kondisyong magiging dahilan ng kanyang pagkabaog. Ang lahat ng mga pagsusuri na ipinakita sa kanya ni Doña Consuelo sa loob ng 5 taon ay pawang mga kasinungalingan, mga pekeng dokumento na ginawa upang pigilan siyang magkaroon ng anak at upang mapanatili siyang sunod-sunuran sa kagustuhan ng matanda. Bakit nila ginawa ito, Malik? Nanginginig na tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng pait. Para saan ang lahat ng pagpapahirap na ito? Para kontrolin ka, Teresa. Para siguraduhing habang buhay kang utang na loob ang tingin sa kanila. Sagot ni Malik. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ngunit ngayon, may mas malaking katotohanan. Napansin ko ang pagbabago sa iyong pangangatawan. Teresa, alam mo ba ang kondisyon mo? Napahawak si Teresa sa kanyang tiyan. Ang isang maliit na sipa, banayad ngunit makapangyarihan, ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Buntis ako, Malik, at hindi lang isa. 3 sila. Sandaling natigilan si Malik. Ang kanyang mukha ay nabalot ng gulat na mabilis na napalitan ng isang pangako ng proteksyon. Kung gayon, lalong kailangang mag-ingat. Hindi lang ikaw ang pakay nila ngayon, kundi pati ang mga batang dinadala mo. Iyan ang magiging katapusan ng kapangyarihan ni Doña Consuelo at ang simula ng iyong hustisya. Habang nakatingin si Teresa sa kawalan, isang bagong apoy ang nagbabaga sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang babaeng luluhod sa paanan ng isang malupit na biyenan. Sa loob ng maliit at mapagkumbabang silid na ito, sa ilalim ng pangangalaga ng isang matapat na kaibigan, ang isang ina ay nagsisimulang magbago. Hindi na bilang biktima, kundi bilang isang mandirigma na handang harapin ang anumang bagyo para sa kanyang mga anak. Ang sumunod na mga araw ay naging isang mahabang pagsubok ng pagtitiis at pagtatago. Sa maliit na apartment ni Malik sa Tondo, natutuhan ni Teresa na ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa marangyang mansyon, kundi sa isang sulok kung saan ang bawat piraso ng tinapay ay pinagsasaluhan ng may katapatan. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Malik, ramdam ni Teresa ang panganib na patuloy na nagbabantay sa labas. Isang hapon, habang abala si Teresa sa pag-aayos ng mga retasong tela na nakuha niya sa palengke, biglang pumasok si Malik na bakas, ang pangamba sa kanyang mga mata. Mabilis niyang isinara ang pintuan at hinila ang kurtina. Teresa, hindi tayo ligtas dito, bulong ni Malik habang hinihingal. May mga taong nagtatanong tungkol sa isang babaeng nagngangalang Teresa sa palengke. Mga tauhan sila ng mga Carter. Mukhang hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nahahanap. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na ngayon ay halata na ang umbok. Ang takot na minsan ay bumabalot sa kanya ay pinalitan ng isang matinding protektibong instinct para sa kanyang mga sanggol.
Ano ang gagawin natin? Hindi ko sila pwedeng hayaang makuha ang mga bata. Kailangan mong magbago ng pagkakakilanlan, sagot ni Malik habang nilalabas ang isang folder mula sa kanyang bag. Dito sa Tondo, marami tayong paraan para maglaho sa mata ng mga mapangapi. Mula sa araw na ito, hindi na si Teresa ang kilala ng mundo. Kailangan nating bumuo ng isang bagong pagkatao na hindi nila kayang hawakan. Tinitigan ni Teresa ang mga papel sa harap niya. Ang pangalang Victoria ay nakasulat sa isang draft ng dokumento, isang pangalan na sumisimbolo sa tagumpay, isang pangalan na hindi kailanman inakala ni Teresa na magiging kanya. Victoria, paano kung hindi ko kaya? Paano kung sa huli, mahahanap pa rin nila ako? Lumapit si Malik at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala na hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Aldrin. Ang pangalang ito ay hindi lang basta pagtatago. Ito ay isang paalala na ikaw ay mas matapang kaysa sa inaakala mo. Habang nagtatago ka, magsisimula tayong maghanda ng mga ebidensya. Ang mga barong na tinatahi mo ay hindi lang damit. Ito ang magiging susi para makapasok ka sa mundong kinatatayuan nila. Ngunit sa pagkakataong ito, ikaw na ang may hawak ng kapangyarihan. Sa mga gabing sumunod, ang tunog ng makina ng pananahi ang naging nagsisilbing tibok ng puso sa loob ng silid. Habang ang ibang mga kapitbahay ay natutulog, si Teresa ay walang pagod na bumubuo ng mga disenyo na hangos sa mga karanasan ng mga kababaihan sa Tondo. Mga disenyong puno ng pait, ngunit puno rin ng kagandahan at katatagan. Bawat tahi ay isang paghihiganti. Bawat burda ay isang hakbang palapit sa katarungan. Isang gabi, habang tinatapos niya ang isang komplikadong disenyo ng Filipiniana, isang pamilyar na tunog ng sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Ang ilaw ng mga headlight ay tumagos sa manipis na kurtina na nagbibigay ng matatalim na anino sa loob. Nakita ni Teresa mula sa siwang ng bintana ang isang itim na kotse, ang parehong sasakyan na laging ginagamit ni Doña Consuelo. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ang bawat pintig ay parang martilyo na tumatama sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang Teresa na dati. Sa halip na manginig sa takot, kinuha niya ang kanyang mga gamit at humarap kay Malik na handa na rin ang kanyang mga dokumento. Sa sandaling iyon, ang takot ay naging determinasyon. Victoria na ang nakatayo at ang laban para sa kanyang mga anak at sa kanyang dangal ay opisyal nang nagsimula. Ang mga anino sa labas ng apartment ay unti-unting humaba. Tila mga kamay na nais kumalabit sa pintuan ng bagong buhay na sinusubukan ni Teresa, ni Victoria, na itayo. Sa bawat pag-ikot ng makina ng pananahi, ang tunog nito ay nagsilbing ritmo ng kanyang pagbabago. Ang bawat hibla ng tela ay tila isang sumpa ng katapatan sa sarili na hindi na niya hahayaang may manapak sa kanyang pagkatao. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang magbago ang lahat. Ang kanyang mga disenyo na ginamitan niya ng mga ritasong tela mula sa palengke ng Tondo at mga teknik na siya lamang ang nakakaalam ay nagsimulang mapansin ng mga taong hindi man lang lilingon sa kanila dati. Sa tulong ni Malik, nagamit ang kanyang koneksyon sa mga lokal na organisasyon, ang mga gawa ni Victoria ay nakarating sa isang prestihiyosong kompetisyon ng mga lokal na designer. Isang hapon, habang nag-aayos si Victoria ng isang Filipiniana, nayari sa pinagsama-samang habi ng juicy at tabaka, naramdaman niya ang presensya ni Malik sa pintuan. Ang mukha ng lalaki ay hindi na ang mukha ng isang nag-aalalang kaibigan. Ito ay mukha ng isang taong may dalang balita na maaring magpabago sa takbo ng kanilang plano. Victoria! Tawag ni Malik sa kanyang bagong pangalan, isang tawag na nagbigay sa kanya ng lakas. Tinanggap ang iyong aplikasyon, pero may isang problema. Ang hurado ng kompetisyong ito
ay pinamumunuan ng isang pundasyon na direktang pinopondohan ng mga Carter. Tumingin si Victoria sa kanyang refleksyon sa lumang salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Teresa na laging nakayuko. Ang kanyang mga mata ay matapang. Ang kanyang tayo ay tuwid. At ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Mas mabuti, sagot ni Victoria. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng paninindigan. Kung sila ang hurado, sila ang unang makakakita sa kanilang sariling pagbagsak sa pamamagitan ng ganda ng disenyo na hindi nila kayang bilhin o kontrolin. Habang patuloy silang naghahanda, ang bawat detalye ng damit ay nagsimulang magkwento. Ginamit ni Victoria ang mga kulay na sumisimbolo sa dusa ng tondo, ang abo ng mga sunog na bahay, ang dilaw ng pag-asa, at ang pula ng dugong dumanak sa kanyang mga pangarap. Sa gitna ng paghahanda, isang matandang babae sa kanilang komunidad, si Aling Nena, ang lumapit at nagabot ng isang maliit na agimat na gawa sa kahoy. Para ito sa proteksyon mo, anak. Wika ng matanda, ang kanyang mga kamay, na may bahid ang trabaho, ay hinaplos ang mukha ni Victoria. Ang laban mo ay hindi lang laban mo. Ito ay laban ng bawat babaeng tulad mo na inalipusta ng mga mayayaman at makapangyarihan. Naramdaman ni Victoria ang init sa kanyang mga mata. Sa kabila ng panganib, ang pagmamahal na natatanggap niya mula sa mga taong walang inaasahang kapalit ay mas matimbang kaysa sa anumang yaman na ipinagkait sa kanya ng mga Carter. Sa sandaling iyon, ang kanyang paghihiganti ay hindi na lamang tungkol sa sakit. Ito ay naging isang misyon ng pagbibigay boses sa mga napipi. Habang papalapit ang araw ng kompetisyon, isang mensahe ang dumating sa kanilang cellphone, isang imbitasyon sa isang eksklusibong pre-show event. Ang nagpadala? Walang iba kundi ang opisina ni Doña Consuelo. Ang bitag ay nakalatag na at sa halip na tumakbo, nagpasya si Victoria na lumakad ng diretso patungo sa bukana ng leon. Ang hangin sa silid ay tila nagbago, naging mas mabigat at puno ng tensyon. Alam ni Victoria na sa susunod na hakbang niya, wala na siyang balikan. Ang bawat tahi sa kanyang mga damit ay nakahanda na, at ang bawat sinulid ay nagsisilbing koneksyon sa isang katotohanang hindi na kayang itago ng sinuman. Ang gabi ng pre-show event ay tila isang entablado ng mapagkunwaring karangyaan. Ang bawat sulok ng hotel na pinagdausan ng pagtitipon ay puno ng mga taong nakasuot ng mamahaling alahas at mga disenyong naglalaban sa ningning. Sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Victoria, nakasuot ng isang simpleng Filipiniana na gawa sa hinabing pinya, na ang kulay ay tila agos ng tubig sa ilog sa ilalim ng buwan. Ang kanyang anyo ay hindi kasing ingay ng iba, ngunit ang kanyang tindig ay nagbibigay ng kakaibang awtoridad na pumupukaw sa atensyon ng mga dumadaan. Habang naglalakad siya sa loob ng bulwagan, nararamdaman niya ang matatalim na tingin ng mga sosyal na hindi sanay makakita ng isang mukhang hindi kabilang sa kanilang mundo. Ngunit nanatiling matatag si Victoria. Bawat hakbang niya sa sahig na yari sa pinakintab na kahoy ay tahimik, ngunit para sa kanyang pandinig, ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Biglang tumigil ang lahat ng ingay sa paligid nang pumasok si Doña Consuelo. Ang matanda ay nakasuot ng isang itim na gown na pinalamutian ng mga kristal. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng ere at pagmamalaki. Kasama niya ang isang grupo ng mga negosyante na tumatawa sa bawat salitang binibitawan ng babae. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, bahagyang kumunot ang noo ni Doña Consuelo. Tinitigan niya si Victoria mula ulo hanggang paa, tila sinusubukang kilalanin ng isang anino ng nakaraan na hindi niya matukoy. Sino ang babaeng ito? Rinig ni Victoria na tanong ni Doña Consuelo sa kanyang katabi. Ang boses ay puno ng paghamak. Ang ganda ng kanyang suot, pero hindi ko siya matandaan sa kahit anong listahan ng mga panauhin. Huminga ng malalim si Victoria at naglakad patungo sa kinaroroonan ng matanda. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blangko, walang bahid ng takot.
Magandang gabi, Doña Consuelo. Wika ni Victoria. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng paggalang na may halong panganib. Ako po si Victoria. Isa lamang akong designer na naniniwalang ang tunay na ganda ay hindi nakabase sa presyo ng tela, kundi sa kwento ng taong nagsusuot nito. Tiningnan siya ng matanda, nang may halong pagkamangha at inis. Victoria, wala akong kilalang Victoria sa industriyang ito. Sigurado ka bang hindi ka naliligaw? Ang lugar na ito ay para sa mga taong may pangalan at may kasaysayan. Ang bawat tao ay may kasaysayan, Doña Consuelo, sagot ni Victoria habang bahagyang nakangiti. Ang tanong na lamang ay kung ang kasaysayang iyon ba ay ipinagmamalaki o pilit na itinatago. Dahil sa takot na mabunyag ang katotohanan, ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa hangin. Napatahimik ang mga taong nasa paligid ni Doña Consuelo. Ang mukha ng matanda ay namula sa galit. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa kanyang clutch bag ay namuti dahil sa diin. Napakayabang mo, bulong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Hindi mo alam ang kaya kong gawin sa mga taong katulad mo. Alam ko po, Doña Consuelo, sagot ni Victoria habang dahan-dahang tumatalikod. Alam ko po ang lahat ng kaya ninyong gawin. At iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Habang naglalakad palayo si Victoria, nararamdaman niya ang mga mata ng lahat na nakatutok sa kanyang likuran. Alam niyang mula sa sandaling ito, wala nang atrasan. Ang pre-show na ito ay hindi na lamang isang pagtitipon ng moda. Ito ay naging hudyat ng pagsisimula ng isang pagtatapos na matagal nang hinintay ni Victoria. Ang bawat hakbang niya ay puno ng tensyon, ngunit sa kanyang kalooban, isang maliit na ngiti ang namumuo. Ang unang tagumpay sa isang laban na siya mismo ang nagtakda ng mga panuntunan. Pakaka. Ang pag-alis ni Victoria sa bulwagan ay hindi pagtakas, kundi isang estratehikong pag-atras. Sa bawat hakbang niya patungo sa labasan, nararamdaman niya ang init ng mga titig na nakasunod sa kanya. Ang iba ay puno ng pagtataka. Ang iba naman ay may halong pangamba. Paglabas niya ng hotel, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi, ngunit ang kanyang balat ay tila nasusunog sa adrenaline. Naghihintay sa kanya si Malik sa loob ng isang nakaparadang sasakyan sa di kalayuan. Pagkasakay ni Victoria, hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya ang katahimikan na bumalot sa loob ng sasakyan habang humaharurot sila palayo sa mga naglalakihang gusali ng Makati. Ginawa mo iyon, mahinang wika ni Malik. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang boses ay puno ng pagkamangha. Hindi mo lang siya hinarap, Victoria. Binigyan mo siya ng babala sa harap mismo ng kanyang mga kasabwat. Tumingin si Victoria sa bintana. Pinagmamasdan ang mga naglalabuang ilaw ng lungsod. Hindi na sapat ang magtago, Malik. Kailangan ko siyang kalabitin sa pinakamasakit na parte ng kanyang pagkatao, ang kanyang dangal. Kapag naramdaman niyang hindi ko na siya kinatatakutan, magkakamali siya. At sa bawat pagkakamali niya, lalabas ang katotohanan. Kinabukasan, ang mga pahayagan at social media ay puno ng usap-usapan tungkol sa mysterious designer na humamon sa reyna ng real estate. Hindi direktang binanggit ang pangalan ni Victoria, ngunit ang imahe ng kanyang Filipiniana na gawa sa pinya ay naging viral. Ang ganda nito ay hindi matatawaran, at ang katotohanan ito ay gawa ng isang walang pangalan ay naging mitya ng matinding kuryosidad sa industriya. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang lihim na pag-atake ang nagsimula. Nakatanggap si Victoria ng isang anonymous na package sa kanyang apartment sa Tondo. Walang card, walang mensahe. Sa loob nito ay isang piraso ng tela na sunog ang mga gilid. Isang babala na galing mismo sa mga tauhan ni Doña Consuelo. Hindi sila titigil, sabi ni Malik habang sinusuri ang pakete. Ito ay pagbabanta. Ipinapaalala nila sa iyo ang nangyari sa iyong lumang talyer.
Tinitigan ni Victoria ang sunog na tela. Sa halip na matakot, kinuha niya ito at isinama sa isang frame. "Hayaan mo sila," sagot niya ng may malamig na determinasyon. "Ipinapaalala nila sa akin kung bakit ako lumalaban. Malik, kailangan nating mapabilis ang pagkuha sa mga record ng ospital kung saan ginawa ang pekeng medical report ni Aldrin. Kung makuha natin ang orihinal na lagda ng doktor na binayaran nila, hindi na sila makakatakas." Sa kabila ng tensyon, isang malambot na sandali ang namagitan. Inilapit ni Malik ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang mga daliri ni Victoria. "Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Victoria. Kahit anong mangyari, mananatili ako sa tabi mo." Naramdaman ni Victoria ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi kaba ng takot, kundi ang kakaibang kaba ng pagkilala sa isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Sa mundong puno ng dumi at kasinungalingan, ang katapatan ni Malik ang nagsilbing angkla niya. Ngunit alam niya, ang laban ay masyadong malaki para hayaan ang sarili na magpadala sa emosyon. "Salamat, Malik," bulong niya. Ang kanyang mga mata ay muling tumingin sa hinaharap. Pero ang unang prioridad ay ang hustisya. Kapag tapos na ang lahat, tsaka na natin pag-uusapan ang tungkol sa atin. Ang gabi ay lumalim at sa loob ng maliit na apartment, ang plano para sa pagbabagsak sa mga Carter ay unti-unting nabubuo. Ang bawat piraso ng ebidensya ay pinagtagpi-tagpi. Parang isang disenyong hinihintay na lamang ang tamang oras upang ipakita sa mundo ang tunay na anyo ng katotohanan. Ang mga araw na sumunod ay naging isang masalimuot na laro ng pusa at daga. Habang abala ang buong bansa sa paghahanda para sa nalalapit na Grand Fashion Gala na pinamamahalaan ng mga Carter, abala rin si Victoria sa pag-iipon ng bawat piraso ng katibayan. Gabi-gabi, sa liwanag ng isang maliit na desk lamp, sinusuri niya ang mga dokumentong nakalap ni Malik mula sa mga dati nitong kasamahan sa serbisyong legal. Isang gabi, habang nag-aayos si Victoria ng kanyang gamit, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanilang pinto. Si Elena, ang pinsan ni Aldrin na matagal na nilang hindi nakakausap. Ang babae ay mukhang pagod, ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakasilip sa labas bago tuluyang pumasok. "Victoria," halos pabulong na wika ni Elena, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Alam ko kung sino ka at alam ko ang lahat ng ginawa ni Doña Consuelo kay Aldrin." Natigilan si Victoria. Inalalayan niya si Elena paupo habang si Malik ay nanatiling nakabantay sa pintuan. "Bakit ka nandito, Elena? Delikado para sa iyo ang makipagkita sa amin." "Hindi ko na kaya," sagot ni Elena habang may inilalabas na isang maliit na USB drive mula sa kanyang bulsa. "Ito ang mga record ng mga transaksyon ni Doña Consuelo sa ospital. Pinag-aralan ko ang lahat. Ang pagkamatay ni Aldrin, hindi lang ito dahil sa stress o sa mga gamot na ibinigay nila. May mga dokumento rito na nagpapatunay na sinadya nilang palakihin ang dosage ng gamot para maging sanhi ng paghinto ng kanyang puso dahil natatakot ang matanda na magbago ang isip ni Aldrin tungkol sa paghihiwalay sa iyo." Naramdaman ni Victoria ang pagyelo ng kanyang buong katawan. Hindi lamang pala pagpapahirap ang ginawa ng biyenan. Ito ay pagpatay. Ang bawat pangarap na binuo niya kasama ang kanyang asawa ay winasak ng isang taong dapat sana ay nagbigay ng gabay. "Bakit mo ito ginagawa, Elena?" tanong ni Victoria. Ang kanyang boses ay garalgal sa tindi ng emosyon. "Dahil gusto ko ring lumaya," sagot ni Elena. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang pisngi. "Sa loob ng maraming taon, ako ang naging saksi sa lahat. Ang pananahimik ko ang naging sumpa ko. Ayoko nang maging bahagi ng kadilimang ito. Victoria, gamitin mo ito. Ipakita mo sa buong mundo ang tunay na mukha ng mga Carter." Pag-alis ni Elena, ang silid ay binalot ng matinding katahimikan. Tinitigan ni Victoria ang USB drive sa ibabaw ng mesa.
Ang maliit na bagay na yon ay naglalaman ng kapangyarihang magpabagsak sa isang imperyo na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Victoria, tawag ni Malik. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit may diin. Ito na ang hinahanap natin. Pero tandaan mo, kapag ginamit natin ito, wala nang balikan. Ang mga Carter ay gagawin ang lahat para patahimikin tayo. Tumingin si Victoria sa bintana, sa malawak na langit ng Maynila. Ramdam niya ang tibok ng tatlong buhay sa loob ng kanyang sinapupunan, ang mga batang magiging saksi sa kanyang laban. Hindi na siya natatakot sa panganib. Natatakot lamang siya sa ideya na maaaring manalo ang kasamaan kung siya ay mananatiling tahimik. Hindi na tayo babalik-malik, sagot ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng lakas na hindi kailanman inakala ng mundo na taglay ng isang simpleng mananahi. Ang panahon ng kanilang paghahari ay tapos na. Bukas, sa harap ng lahat ng tao sa gala, isusulat natin ang katotohanan gamit ang sarili nilang mga kasinungalingan. Ang bawat detalye ng plano ay muling sinuri. Ang disenyo ng damit na isusuot ni Victoria sa gala ay magiging isang obra maestra ng paglalantad. Sa bawat tahi, sa bawat butones, sa bawat hibla, nakatago ang katotohanan na handa ng pumutok. Ang gabi ay naging saksi sa isang paghahanda na hindi lamang para sa moda, kundi para sa katarungan na matagal nang inagaw. Ang araw ng Grand Fashion Gala ay sumapit na may kakaibang bigat sa hangin. Ang mga kalsada patungo sa hotel ay puno ng mga sasakyang mararangya. Bawat isa ay naghahatid ng mga taong bitbit ang kanilang mga pekeng ngiti at mamahaling pabango. Sa loob ng maliit na apartment sa Tondo, si Victoria ay nakatayo sa harap ng salamin. Suot ang kanyang obra maestra, isang Filipiniana na yari sa pinagsamang telang juicy at mga recycled na kristal na tila mga basag na pangarap na muling binuo. Sigurado ka na ba sa gagawin natin? Tanong ni Malik habang inaayos ang kanyang kurbata. Ang kanyang mga mata ay hindi maikakaila ang pag-aalala, ngunit may kasama itong paghanga. Hindi na ito tanong ng pagiging sigurado, Malik. Ito ay tungkol sa pagtatama sa mali. Sagot ni Victoria. Hinaplos niya ang kanyang tiyan bago niya isuot ang isang manipis na bolero. Kailangang marinig ng mundo ang kwentong pilit nilang ibinaon sa limot. Pagdating nila sa bulwagan, ang liwanag ng mga chandelier ay tila mga matang nakamasid sa bawat galaw ni Victoria. Ang mga tao ay nagbulungan nang makita siyang pumasok. Ang kanyang ganda ay hindi mapagkunwari. Ito ay ganda ng isang babaeng dumaan sa apoy at hindi natupok. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Doña Consuelo, nakaupo sa gitna ng VIP table. Ang kanyang mukha ay tila nakaukit sa bato. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, ang matanda ay bahagyang natigilan. Ngunit agad din siyang bumalik sa kanyang mapagmataas na tindig, tila hindi natitinag ng presensya ni Victoria. Habang nagsisimula ang programa, si Victoria ay tahimik na kumilos, kasabwat ang ilang tekniko na inupahan ni Malik na ipasok nila ang mga digital file sa system ng video wall na gagamitin para sa main presentation. Ang bawat sandali ay tila isang oras ng paghihintay sa isang pagsabog. Nang tawagin ang pangalan ni Victoria para sa isang maikling presentasyon ng kanyang koleksyon, dahan-dahan siyang humakbang patungo sa entablado. Ang musika ay marahan, puno ng tensyon. Sa gitna ng kanyang paglalakad, biglang nagbago ang screen sa likuran. Hindi na ang mga sketch ng damit ang nakapaskil, kundi ang mga kopya ng pekeng medical report at ang orihinal na kasunduan ng pagpapahinto sa tibok ng puso ni Aldrin, na may pirma ni Doña Consuelo. Ang bulwagan ay binalot ng nakabibinging katahimikan na agad na sinundan ng malakas na bulungan. Ang mga tao ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at pagkadismaya. Ano ito? Sigaw ni Doña Consuelo habang mabilis na tumayo. Ang kanyang mukha ay namutla. Nawala ang lahat ng ere na kanyang ipinagmamalaki. Sino ang naglagay ng mga kasinungalingang ito sa screen?
Si Victoria ay huminto sa gitna ng entablado. Ang spotlight ay nakatutok sa kanya na nagbibigay ng matinding liwanag sa kanyang matapang na mukha. Hindi yan kasinungalingan, Doña Consuelo. Wika niya. Ang boses ay matatag at umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Iyan ang katotohanan na matagal ninyong ikinulong sa loob ng inyong mga kasinungalingan. Ang bawat salita ay parang isang palaso na tumama sa puso ng matanda. Sa labas ng bulwagan, narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis na unti-unting lumalapit. Ang mga security guard ng gala ay hindi alam kung sino ang susundin. Samantalang ang mga cameraman ng media ay walang humpay sa pagkuha ng bawat anggulo ng pagbagsak ng isang reyna. Si Victoria ay hindi na kailangang magsalita pa ng higit. Ang kanyang ginawa, ang paglalantad, ang siyang nagsilbing huling tuldok sa kabanata ng kanyang pagiging biktima. Ngayon, sa harap ng lahat, ang reyna ng mga Carter ay hindi na reyna. Siya ay isang kriminal na nabilanggo sa sarili niyang mga pagkakamali. Ang kaguluhan sa loob ng bulwagan ay parang isang bagyong hindi mapigilan. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na nagbibigay liwanag sa unti-unting pagguho ng mundo ni Doña Consuelo. Ang mga bisita, na kanina lamang ay nakikipagplastikan sa matanda, ngayon ay nagmamadaling lumayo. Takot na madamay sa iskandalong sasalubong sa kanila sa bawat pahayagan bukas. Si Doña Consuelo, na dati ay laging nakataas ang noo, ay nakatayo na ngayon sa gitna ng entablado. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding galit at kahihiyan. Tumingin siya kay Victoria. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagkamuhi na tila nais siyang lamunin ng buhay. Wala kang mapapala rito. Sigaw ng matanda. Ang boses ay garalgal at hindi na ang boses ng isang makapangyarihang reyna. Kahit ipakita mo ang lahat ng ebidensyang iyan, ang pera ko ang magdidikta ng katotohanan. Hindi mo ako matatalo. Lumapit si Victoria ng bahagya. Hindi tinatablan ng banta ng matanda. Ang pera ay nakakabili ng mga tao, Doña Consuelo, pero hindi nito nabibili ang konsensya ng mga taong nasaktan ninyo. Ang mga record na ito ay hindi na lang basta papel. Ang mga taong kasabwat ninyo sa ospital, ang mga tauhan ninyong pilit na pinatahimik, naghihintay na sila sa labas, hindi para sa pera, kundi para sa katarungan. Sa sandaling iyon, bumukas ang malalaking pintuan ng bulwagan. Pumasok ang mga opisyal ng pulisya, kasama ang ilang mga doktor at dating empleyado ng mga Carter na matagal nang nagtago dahil sa takot. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang patunay, may dalang kwento ng pagmamalupit na pilit na ibinaon sa limot. Nakita ni Victoria si Malik sa gilid, kausap ang mga pulis at tinitiyak na walang makakatakas sa mga sangkot sa krimen. Ang kanyang tingin ay tumama sa kay Victoria, isang matamis na ngangiti ang namutawi sa kanyang mga labi, isang namangiti na nagsasabing, nagtagumpay tayo. Hindi na lumaban si Doña Consuelo nang hawakan siya ng mga pulis. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak, ang kanyang mukha ay parang nalusaw na maskara ng kasinungalingan. Nang siya ay ilabas ng bulwagan, hindi siya tumingin sa paligid. Ang kanyang mundo ay naging kasing dilim ng seldang naghihintay sa kanya. Naiwan si Victoria sa gitna ng entablado. Ang ilaw ng spotlight ay nakatutok pa rin sa kanya. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na tensyon, kundi isang pagkilala. Ang mga taong naroon, ang mga kasamahan niya sa industriya, ay dahan-dahang pumalakpak. Isang palakpak na hindi para sa disenyo ng kanyang damit, kundi para sa tapang ng kanyang pagkatao. Lumapit si Malik sa kanya, hindi na bilang isang tagapagtanggol, kundi bilang isang kapantay. Kinuha niya ang kamay ni Victoria at hinagkan ito ng may paggalang. Tapos na ang bagyo, Victoria. Bulong ni Malik sa kanyang tainga. Tumango si Victoria habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang sakit ng nakaraan ay dahan-dahang humihupa, pinapalitan ng isang payapang pag-asa. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa dilim ng tondo. Siya na ngayon ang liwanag na nagpakita sa katotohanan.
Ngunit alam niya, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapakulong sa kanyang biyenan, kundi ang kakayahang harapin ang kinabukasan nang hindi na nakagapos sa mga tanikala ng nakaraan. Ang mga araw matapos ang Grand Fashion Gala ay tila isang panaginip na unti-unting nagiging katotohanan. Ang bawat pahayagan ay nakatuon sa pagbagsak ng imperyo ng mga Carter at ang pangalang Victoria ay naging simbolo ng katapangan at katarungan. Ngunit sa likod ng lahat ng atensyon, si Victoria ay mas piniling bumalik sa katahimikan ng Tondo, sa lugar kung saan lahat ng bagay ay nagsimula. Isang umaga, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit sa loob ng maliit na talyer, naramdaman ni Victoria ang pagbabago sa kanyang paligid. Ang hangin ay mas presko at ang mga ingay ng kapitbahayan, ang tawanan ng mga bata, ang tunog ng mga tricycle ay hindi na nagsisilbing panggulo, kundi isang masayang musika ng buhay na muling nahanap. Pumasok si Malik, dala ang isang basket ng prutas at ilang mga papeles para sa formal na pagbubukas ng kanyang sariling linya ng moda. Tumingin si Victoria sa kanya at sa unang pagkakataon, ang kanyang isip ay hindi nakapokus sa susunod na laban, kundi sa kasalukuyang sandali. Handa ka na bang harapin ang susunod na yugto? Tanong ni Malik habang inilapag ang mga papeles sa mesa. Maraming kliyente ang gustong makipagtrabaho sa iyo, Victoria. Hindi lang basta mga kliyente, kundi mga taong humahanga sa iyong paninindigan. Napangiti si Victoria, isang ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Hindi na bilang Victoria ang gusto kong makilala nila. Malik, gusto kong bumalik sa pangalang Teresa. Ang Victoria ay isang mandirigma na kinailangan ko para mabuhay, pero si Teresa ang babaeng handang magmahal at bumuo ng pamilya nang walang takot. Habang magkausap sila, isang mensahe ang dumating sa telepono ni Malik. Mula ito sa abogado ng mga Carter na nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian na ninakaw mula sa pamilya ni Teresa ay ibabalik na sa kanya bilang bahagi ng settlement at reparasyon. Ang lahat ng perang ito ay hindi na niya gagamitin para sa luho, kundi para itayo ang isang foundation na magbibigay ng trabaho sa mga kababaihang tulad niya, mga babaeng biktima ng pang-aabuso at pagmamalupit. Sa tingin mo ba, sapat na ang lahat ng ito para sa kapatawaran? Tanong ni Victoria, ang kanyang boses ay naging malambot habang nakatingin sa labas ng bintana. Lumapit si Malik at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang kapatawaran ay hindi para sa kanila, Teresa. Ito ay para sa iyo. Kapag napatawad mo ang sarili mo sa mga panahong hinayaan mong apihin ka, doon ka magiging tunay na malaya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresa ang paggalaw ng kanyang mga anak sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang banayad na paalala na ang buhay ay patuloy na umiikot at ang bawat sakit ay may katumbas na ligaya. Ang lahat ng puot, ang lahat ng pait ay unti-unti nang humuhupa, pinalitan ng isang pag-asang hindi na matitinag ng kahit sinong makapangyarihan. Hindi na siya ang babaeng naghahanap ng hustisya sa harap ng entablado. Siya na ngayon ang babaeng bumubuo ng kanyang sariling tadhana, kasama ang taong nagbigay sa kanya ng lakas noong siya ay nasa bingit ng pagguho. Ang Tondo, na dati ay isang lugar ng pagtatago, ay naging isang hardin ng paghilom at bagong simula. Habang lumilipas ang mga buwan, ang bawat sulok ng munting talyer sa Tondo ay napuno ng masayang huni ng makina at tawananan ng mga kababaihan. Ang mga telang dati ay itinuturing na retaso lamang. Ngayon ay nagiging mga obra maestrang may tatak ng katatagan. Si Teresa, na ngayon ay Teresa na ang tawag ng lahat, ay hindi na lamang basta designer. Siya ay naging gabay at sandigan ng mga kababaihang dati ring inalipusta ng tadhana. Isang hapon, habang nagtuturo si Teresa ng pagbuborda sa isang batang ina, isang pamilyar na anino ang huminto sa pintuan. Si Elena. Ang dating pinsan ni Aldrin ay mukhang payat. Ang kanyang mga mata
ay walang kislap, ngunit may bakas ng matinding hiya sa kanyang muka. Teresa, mahinang tawag nito. Hindi ko inaasahan. Natatanggapin mo pa ako rito. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, tumayo si Teresa mula sa kanyang upuan. Ang kanyang paggalaw ay magaan at puno ng biyaya. Elena, ang bawat tao ay may sariling laban. Ang pagkakamali mo ay ang pananahimik, pero ang pagpili mong ilantad, ang katotohanan, ang nagligtas sa aking mga anak. Pasok ka. Naupo si Elena sa tabi ni Teresa. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita sa pagitan nila, kundi ang tunog ng hangin mula sa labas at ang malambot na pagtama ng karayom sa tela. Ikinuwento ni Elena ang kanyang buhay, ang paghihirap, matapos mabuwag ang imperyo ng mga Carter at ang paghahanap niya ng kapayapaan sa gitna ng pagkakasala. Gusto ko lang humingi ng tawad. Pagpapatuloy ni Elena, ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa tela. Dahil sa akin, inabot ka ng mas matagal na pagdurusa. Hinawakan ni Teresa ang kamay ni Elena. Hindi na mahalaga ang nakaraan, Elena. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin ngayon. Kung gusto mo, ang talyer na ito ay bukas para sa'yo. Maaari kang magsimulang muli, hindi bilang isang Carter, kundi bilang isang taong may dignidad. Ang pagtanggap ni Teresa ay hindi lamang isang simpleng kilos ng kabutihan. Ito ay ang huling piraso ng kanyang paghilom. Sa pagpapatawad sa taong naging bahagi ng kanyang pagdurusa, tuluyan na niyang binitawan ang huling tanikala na nagdurugtong sa kanya sa pait ng nakaraan. Sa labas, papalubog na ang araw sa abot tanaw ng Manila Bay. Ang kulay kahel at lila sa langit ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kabuuan ng tondo. Dumating si Malik dala ang mga sariwang pagkain para sa hapunan. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti nang makita ang payapang eksena sa loob ng talyer. Mukhang may bagong kasapi ang ating pamilya, wika ni Malik habang inilalapag ang dala. Tumingin si Teresa kay Malik at sa bawat sulyap nila sa isa't isa, nararamdaman nila ang lalim ng kanilang pinagsamahan. Hindi na kailangang magsalita. Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo. Isang senyales na sa kabila ng lahat ng unos, sa kabila ng lahat ng pagtataksil, ang pagmamahalan ay nanatiling matatag at totoo. Habang naghahapunan sila sa ilalim ng maliwanag na buwan, si Teresa ay nakaramdam ng isang kakaibang hapdi sa kanyang tiyan. Ang unang hudyat na malapit na niyang makapiling ang tatlong anghel na kanyang ipinaglaban. Ang hinaharap ay hindi na isang madilim na lagusan. Ito ay isang malawak na bukirin ng pagkakataon na naghihintay na punuin ng tawa, pag-asa at tunay na pagmamahal. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ng maliit na silid ni Teresa, ang bawat sandali ay puno ng paghihintay. Ang mga bituin sa labas ng bintana ay tila mga saksi sa nalalapit na himala. Habang nakahiga si Teresa, nararamdaman niya ang banayad na paggalaw sa kanyang sinapupunan, isang paalala na ang lahat ng kanyang pagsasakripisyo ay nagbunga ng tatlong buhay na magsisilbing liwanag sa kanyang hinaharap. Biglang naramdaman ni Teresa ang isang matinding kirot sa kanyang tiyan. Hindi ito ang karaniwang sipa ng kanyang mga anak. Ito ay isang ritmo ng pagbuka, ang hudyat na handa na silang humarap sa mundo. Malik, tawag niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may halong kaba. Malik, oras na. Sa isang iglap, ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng pagkilos. Mabilis na inalalayan ni Malik si Teresa patungo sa sasakyan. Ang bawat lubak sa kalsada ng tondo ay tila isang pagsubok sa kanilang katatagan. Sa loob ng sasakyan, hinawakan ni Malik ang kamay ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pampakalma. Kaya mo ito, Teresa. Nandito lang ako. Isipin mo ang lahat ng paghihirap na nalampasan mo. Wala ito kumpara sa lakas mo. Pagdating sa ospital, ang bawat hakbang ay puno ng nagmamadaling mga nurse at doktor. Ang maliwanag na ilaw sa loob ng delivery room ay sumilaw sa mga mata ni Teresa.
Ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang makita ang mga mukha ng kanyang mga anak. Ang bawat pag-iri, ang bawat paghinga ay naging bahagi ng kanyang paglalakbay patungo sa isang ganap na kaligayahan. Makalipas ang ilang oras ng matinding pagpapagod, ang unang iyak ay bumasag sa katahimikan. Sinundan ito ng pangalawa, at pagkatapos ay ang ikatlo. Ang mga tunog na yon, ang boses ng buhay, ay ang pinakamagandang musika na narinig ni Teresa. Ang pagod sa kanyang katawan ay agad na napalitan ng isang umaapaw na kagalakan. Nang ilapit sa kanya ang tatlong maliliit na nilalang, ang mundo ni Teresa ay huminto. Tinitigan niya ang kanilang mga maliit na mukha, ang kanilang mga daliri na kumakapit sa kanyang balat. Doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang pera, hindi ito ang kasikatan, at lalong hindi ito ang pagbagsak ng mga Carter. Ito ay ang pagkakataong makapagsimula muli ng may malinis na budhi at pusong puno ng pagmamahal. Habang nakatingin si Malik sa kanila, may mga luha sa kanyang mga mata. Sila ang patunay na ang lahat ng pagdurusa mo ay may katumbas na biyaya. Bulong nito habang hinahalikan ang noo ni Teresa. Sa labas ng ospital, ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa abot-tanaw. Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagbibigay ng pag-asa sa bawat sulok ng Maynila. Para kay Teresa, ang bagong araw na ito ay hindi lamang simula ng pagiging ina. Ito ay simula ng kanyang tunay na buhay. Isang buhay na wala ng takot, walang tanikala, at punong-puno ng pag-asa. Ang mga pangalang ibinigay niya sa kanyang mga anak, mga pangalang sumisimbolo sa pag-asa, katarungan, at kapayapaan, ay magsisilbing pundasyon ng pamilyang kanyang binuo mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. 1 taon na ang nakalilipas mula nang sumilang ang tatlong anghel ni Teresa. Ang talyer sa Tondo ay hindi na lamang isang lugar ng pagtahi. Ito ay naging sentro ng pag-asa para sa maraming kababaihan. Sa gitna ng abalang silid, nakaupo si Teresa sa isang silyang kahoy, pinagmamasdan ng kanyang mga anak na naglalaro sa isang malinis na banig. Si Aldrin Jr. na may mga matang kamukha ng kanyang ama, ngunit may ngiting punong-puno ng buhay. Si Victoria na may determinasyon sa bawat kilos, at si Consuelo na sa kabila ng pangalang ipinangalan sa kanyang lola ay nagtataglay ng pusong sadyang mapagmahal at malambot. Isang liham ang dumating sa kanyang mesa. Mula ito sa bilangguan. Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang sobre. Ang sulat ay galing kay Doña Consuelo. Hindi na ito ang mga salitang puno ng yabang at pagmamalupit. Ito ay mga linyang puno ng pagsisisi at pagod. Humihingi ang matanda ng pagkakataong makita ang mga apo, hindi bilang isang reyna, kundi bilang isang lola na nilamon ng sarili niyang mga pagkakamali. Tumingin si Teresa sa labas, kung saan makikita ang mga batang masayang naglalaro sa kalsada. Hinaplos niya ang kanyang dibdib, dinama ang kapayapaang doon ay nananahan. Sa loob ng mahabang panahon, ang paghihiganti ang nagpatakbo sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, ang pagpapatawad ang nagbigay sa kanya ng tunay na kalayaan. Pumasok si Malik, dala ang isang tasa ng kape. Galing kay Doña Consuelo? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay mahinahon. Oo, sagot ni Teresa habang dahan-dahang itinatabi ang sulat. Humingi siya ng pagkakataong makita ang mga bata. Sinasabi niyang unti-unti na siyang kinakain ng kalungkutan sa loob ng selda. Ano ang plano mo? Tumingin si Teresa sa kanyang mga anak. Hahayaan ko siyang makita sila, Malik. Hindi dahil sa utang na loob o dahil kailangan ko siyang patawarin ng lubusan sa isang iglap, kundi dahil gusto kong makita ng mga bata ang katotohanan ng buhay. Gusto kong malaman nila na kahit ang pinakamalupit na tao ay may kakayahang magsisi. At gusto kong makita ni Doña Consuelo na ang buhay na pilit niyang winasak ay naging mas maganda kaysa sa anumang imperyong kanyang itinayo. Ang desisyong yun ay hindi kahinaan. Ito ay ang pinakamataas na antas ng kanyang lakas. Sa halip na magtanim ng puot,
pinili niyang magtanim ng pag-asa. Habang papalapit ang hapon, ang talyer ay unti-unting nananahimik. Ang mga kababaihan ay nag-uuwian na, bitbit ang mga ngiti at ang sahod na bunga ng kanilang sariling sipag. Naiwan si Teresa, si Malik at ang kanilang 3 anak sa ilalim ng papalubog na araw. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa kanilang mga mukha, isang gintong patunay na ang lahat ng bagyo ay may katapusan. Salamat, Malik. Bulong ni Teresa habang nakasandal sa balikat ng lalaking hindi kailanman bumitaw sa kanya. Salamat dahil hinayaan mo akong maging ako, hindi bilang biktima, kundi bilang isang babaeng marunong magmahal at magpatawad. Hinagka ni Malik ang kanyang noo. Teresa, ang kwento mo ay hindi kwento ng pagbagsak. Ito ay kwento ng pagbangon. At sa bawat hibla ng tela na tinatahi mo rin ang mas magandang bukas para sa ating lahat. Sa sandaling iyon, ang tondo ay hindi na lang isang puok ng mahihirap. Ito ay naging saksi sa isang himala ng pagbabago. Ang bawat hibla ng sinulid sa talyer ay naging bahagi ng isang mas malaking disenyo. Isang disenyong puno ng pag-asa, katarungan, at ang wagas na pagmamahal na siyang tunay na nagpapatakbo sa mundo. Bakit ba ang bagal mo, Teresa? Hanggang ngayon ay hindi pa tapos ang borda sa barong ni Aldrin? Napakawalang silbi mo talaga. Ang tinig ni Doña Consuelo ay matalim na parang punyal na humahagupit sa katahimikan ng malawak na silid. Hawak ni Teresa ang tela ng pina. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig dahil sa 15 oras na tuloy-tuloy na pagtatahi. Ang mga mata niya ay namumugto. Ang balikat ay nananakit. Ngunit pilit niyang pinanatiling mahinahon ang kanyang boses. Patawad po, Doña Consuelo. Gusto ko lang po na maging perpekto ang bawat detalye para sa pagdalo ni Aldrin sa pagtitipon mamayang gabi. Sagot ni Teresa habang maingat na inilalapag ang karayom. Dahan-dahan niyang hinaplos ang natapos na borda. Ang bawat hibla ng sinulid ay tila isang panalangin na sana ay mapansin naman ng kanyang asawa ang kanyang pagsisikap. Ngunit ang boses ng kanyang biyenan ay muling umalingaw-ngaw, puno ng pagkamuhi. Perpekto? Huwag kang magmarunong. Ang tanging ambag mo sa pamilyang ito ay ang pagiging pabigat. Kung hindi dahil sa utang na loob ng pamilya mo sa amin noon, hinding-hindi kita hahayaang hawakan ang mga mamahaling tela na ito. Bumuntong hininga si Teresa, isang mahinang tunog na halos mawala sa hanging dumadaloy sa loob ng marangyang mansyon. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang dibdib, ang pamilyar na bigat ng pangungutya. Tumingin siya sa bintana, pinagmamasdan ang nagbabadyang ulan, habang iniisip ang sinapupunang nagtataglay ng lihim na hindi pa niya nasasabi kahit kanino. Biglang bumukas ang pinto. Isang katulong ang pumasok, ang muka ay putlang-putla. Doña Consuelo. Si Sir Aldrin po. Natagpuan sa isang hotel. Wala na po siya. Inatake raw po sa puso. Ang hawak ni Teresa na telang barong ay nalaglag sa sahig. Ang marangyang seda ay dumampi sa malamig na marmol. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkagulat nang maramdaman niya ang isang matalim na sampal sa kanyang pisngi. Ang puwersa nito ay nagpatumba sa kanya sa sahig. Ikaw! Ikaw ang pumatay sa anak ko! Sigaw ni Doña Consuelo. Dahil sa katamaran mo, inuwi niya ang stress sa katawan niya. At narinig ko ang chismis na habang naghihirap siya, ikaw ay may kinakaharap na ibang lalaki? Palayasin ang babaeng ito. Huwag siyang papayagang magdala ng kahit ano. Habang kaladkad siya palabas patungo sa malakas na buhos ng ulan, napayakap si Teresa sa kanyang tiyan. Sa gitna ng matinding sakit, isang tanong ang nanatiling nakabaon sa kanyang isipan. Kung ang tanging layunin ko ay ang magmahal at maglingkod, bakit ito ang naging kapalit ng lahat ng aking pagsasakripisyo? Ang bawat patak ng ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Teresa. Wala siyang dalang kahit ano. Walang pera, walang gamit,
Tanging ang suot na manipis na damit. Sa madilim na eskinita ng tondo, ang kanyang mga binti ay hindi na kaya ang bigat. Napaluhod siya sa basang semento, ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang tiyan na parang isang huling kalasag. Bago tuluyang mawalan ng malay, isang anino ang lumitaw sa kanyang paningin. Teresa, Teresa, gumising ka. Isang boses mula sa nakaraan, si Malik. Ang huling naramdaman ni Teresa bago ang ganap na kadiliman ay ang init ng kamay ni Malik, ang tanging tao na alam ang tunay na halaga ng kanyang pagkatao. Pagmulat ng kanyang mga mata, amoy ng gamot at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Nasa maliit na silid siya ni Malik. Binasa ko ito, Teresa. Wika ni Malik habang hawak ang isang medical report na nakuha ni Teresa bago siya paalisin. Si Aldrin ay hindi kailanman nagkaroon ng kondisyong magiging dahilan ng kanyang pagkabaog. Ang lahat ng mga pagsusuri na ipinakita sa iyo ni Doña Consuelo ay pawang mga kasinungalingan. Para kontrolin ka, Teresa, paliwanag ni Malik. Ngunit ngayon, may mas malaking katotohanan. Buntis ka at hindi lang isa. 3 sila. Sa sandaling iyon, isang bagong apoy ang nagbabaga sa mga mata ni Teresa. Hindi na siya ang babaeng luluhod sa paanan ng isang malupit na biyenan. Upang mabuhay, kinailangan ni Teresa na magbago. Victoria, ang pangalang ipinangalan sa kanya ni Malik. Mula sa araw na yon, nagsimula siyang bumuo ng mga disenyo na hango sa mga karanasan ng mga kababaihan sa tondo. Bawat tahi ay isang paghihiganti. Bawat burda ay isang hakbang palapit sa katarungan. Sa isang pre-show event, hinarap niya si Doña Consuelo. Ang kasaysayang ito ay pilit na itinatago dahil sa takot na mabunyag ang katotohanan. Wika ni Victoria, napatahimik ang buong bulwagan. Hindi natapos doon ang laban. Nakatanggap si Victoria ng anonymous na package, isang piraso ng telang sunog, isang babala. Ngunit lalong tumibay ang kanyang loob nang dumating si Elena, ang pinsan ni Aldrin. Dala ang isang USB drive. Ito ang mga record ng mga transaksyon ni Doña Consuelo sa ospital. Sinadya nilang palakihin ang dosage ng gamot para maging sanhi ng paghinto ng puso ni Aldrin. Ang gabi ng Grand Fashion Gala, ang naging huling yugto ng pagpapanggap. Habang nasa entablado si Victoria, biglang nagbago ang screen sa likuran. Ang mga pekeng medical report at ang orihinal na kasunduan ng pagpapahinto sa tibok ng puso ni Aldrin ay nakapaskil sa harap ng lahat. Ang bulwagan ay binalot ng nakabibinging katahimikan. Hindi iyan kasinungalingan. Wika ni Victoria, ang boses ay umalingaw-ngaw. Iyan ang katotohanan na matagal ninyong ikinulong. Dumating ang mga pulis at ang reyna ng mga Carter ay tuluyang bumagsak. Lumipas ang panahon. Sa isang payak na tahanan, nakaupo si Teresa sa balkon, pinagmamasdan ang kanyang 3 anak. Natanggap na niya ang sulat ng pagsisisi mula kay Doña Consuelo sa bilangguan. Pinili niyang patawarin ang matanda, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang sariling kalayaan. Natawad ko na ba? Tanong ni Teresa sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na hindi nahayaan ang pait na magdikta ng kanyang bukas. Ang kanyang mga sugat ay hindi marka ng pagkatalo. Ang mga ito ay mga mapa na nagtuturo sa kanya kung gaano siya katapang. Ang bawat sinulid na naputol ay tinahin niyang muli ng mas matatag, mas maganda, at mas makulay. Ang kwento ni Teresa ay hindi na kwento ng pagbagsak. Ito ay awit ng bawat ina at babaeng naniniwala na sa dulo ng bawat unos, mayroong liwanag na naghihintay. Nagsisimula na ang kabanata ng buhay na siya mismo ang nagtahi. Isang buhay na marangal, puno ng pag-ibig at higit sa lahat, totoo. Ang bawat hibla ng tela ay may kwento. At ang bawat tahi ng ating buhay ay may dahilan. Ang kapayapaang nadarama ni Teresa sa paglubog ng araw ay hindi lamang pagtatapos
ng isang kabanata, kundi simula ng isang buhay na tunay na kanya. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa paglalakbay na ito. Sa bawat minutong inilagi ninyo sa pakikinig, ramdam ko ang inyong pakikiramay. Hindi ko malilimutan ang sandaling iyon sa ilalim ng buhos ng ulan, nang iwanan si Teresa sa dilim, nang walang dalang anuman, kundi ang sakit at ang lihim sa kanyang sinapupunan. Sa bawat pagsulat ko ng mga linyang iyon, tila ako mismo ang dumadama sa ginaw at sa bigat ng kanyang dibdib. Ang kwentong ito ay hindi lamang katang-isip. Ito ay hango sa mga totoong sugat, sa mga totoong luha, at sa mga totoong pagbangon ng mga kababaihang nakilala ko at nakasalamuha sa tunay na buhay. Sa inyong palagay, tama ba ang desisyon ni Teresa na patawarin ang taong sumira sa kanyang nakaraan? O dapat ba niyang hinayaan na lamang nalamunin ng sarili nitong pagsisisi ang babaeng minsan na nang naging dahilan ng kanyang pagdurusa? Habang naririnig ninyo ang boses ko ngayon, nasaan kayo? Marahil ay abala kayo sa pagluluto, pagtatupi ng mga damit, o baka naman nagpapahinga lang matapos ang mahabang araw. Ano man ang inyong ginagawa, sana ay madama ninyo na hindi kayo nag-iisa. Kung may mabigat kayong pasan o kung may kwento kayong nais ibahagi, nandito ako at handang makinig sa inyong mga komento. Huwag ninyong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang marinig din ng iba na sa bawat pagkasira ng ating mga pangarap, may kakayahan tayong magtahi ng bago, mas matibay at mas magandang kinabukasan. Naway maging payapa ang inyong gabi, maging matatag ang inyong puso at laging piliin ang buhay na kayo mismo ang nagdidisenyo.